Ang mga salita ko ay dumarating sa iyo hindi dahil sa pagkakataon, mahal kong anak. Direkta akong nagsasalita sa iyong kaluluwa sa mismong sandaling ito dahil alam kong handa kang makinig. Ang sandaling ito ay nasa aking plano. Naghintay ka, anak ko, na may pusong puno ng pag-asa at tahimik na panalangin. Ngayon, dumating na ang oras na inilaan ko para sa iyo. Nakinig ako sa iyong tahimik na mga hangarin. Nakita ko ang sakit na itinatago mo. Sa lahat ng tao, pinili kita, mahal ko, upang tanggapin ang iyong hinahanap. Habang tinatanggap mo ang mga salitang ito, isang malalim na kapayapaan ang magsisimulang manahan sa iyo. Ang panloob na pagkabalisa ay humuhupa, mapapalitan ng isang katahimikan na hindi mo pa naramdaman noon. Ang banayad na katiyakan na ito ay ang aking presensya, ang aking pinakamamahal. Ito ay isang malinaw na tanda ng koneksyon sa pagitan ko at mo sa mismong sandaling ito. Maaring magtaka ka kung bakit kita pinili o kung tunay mo bang karapat-dapat ito. Tiyakin ko sa iyo ng aking pagmamahal para sa iyo ay hindi kailanman nagbago kahit sa iyong pinakamadilim na mga sandali. Nakita ko ang bawat labanang iyong hinarap ng mag-isa, bawat tahimik, hindi kilalang pakikibaka. Ngayon, diretso akong humahakbang sa paglalakbay ng iyong buhay. Dala ang aking lakas at ang aking matibay na pangangalaga. Nandito ako upang ipakita sa iyo na may mga himala pa ring nangyayari. Lahat ng iyong naranasan ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito. Huwag mong hayaang malabo ang anumang pagdududa sa aking dinadala sa iyo, anak ko. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang isang pangarap. Ito ang iyong realidad ngayon. Panatilihing bukas ang iyong puso. Manatiling malapit sa akin at panoorin ang aking layunin para sa iyo na unti-unting nabubuksan. Tapos na ang iyong paghihintay, dumating na ang iyong nakatakdang panahon at makikita mo ang aking tunay na kalikasan na nabubunyag sa mga paraang higit na dakila kaysa sa iyong may isip. Ako ay laging kasama mo, aking minamahal, binabantayan ka, naglalakad sa tabi mo. Narito ako kasama mo ngayon kung saan ka nakatayo. Lahat ng bagay na malapit nang pumasok sa iyong buhay ay higit pa sa iyong mauunawaan sa sandaling ito. Ang mga nakikita mo bilang mga pagkaantala, ang mga tila mga katahimikan lamang, ay talagang maingat kong paghahanda. Hindi pa ako lumayo. Nagtatayo ako sa loob mo ng isang malalim na lakas, isang kaibuturan ng tiyaga at biyaya na hindi kayang basagin ng anumang kahirapan. Lumuha ka ng walang nakakita. Tapang mong hinarap ang matinding sakit. Ngunit nakita ko ang bawat luha, maging ang mga luhang sinubukan mong pigilan. Naalala ko ang lahat ng ito. Pinapanatili ko ang mga ito nang malapit sa akin. At ngayon, binabago ko ang iyong kalungkutan tungo sa kagalakan. Gagantimpalaan ang iyong pagtitiis. Ang mga pintong hindi pa nabubuksan ay hindi tanda na ako'y hindi nasisiyahan sa iyo. Sila ang aking proteksyon. Kung alam mo lang kung ano ang ipinagsanggalang ko sa iyo, anak ko, magpapasalamat ka sa bawat nakasarang pinto, bawat pagkaantala, bawat tila hindi nasagot na panalangin. Mas mabuti ang aking plano para sa iyo. Nag-aalok ito ng higit na seguridad. Naglalaman ito ng mas malalim na kapangyarihan. At ngayon, dumating na ang sandaling ito. Huwag kang magulat sa kapayapaang maaring maramdaman mo ngayon, isang katahimikan na hindi masabi. Huwag kang magduda sa malalim na katahimikan na nananatili sa iyong kaluluwa. Ako ito, nakapaligid ako sa iyo ngayon. Ang aking mga katulong ay napakalapit. Ang pasanin na iyong dinala ng napakatagal ay inaalis na ngayon. Ang mga ngatanikala ay lumuluwag kahit na binabasa mo ang mga salitang ito. Nawawala ng kontrol ang takot. Nalalanta ang pagdududa. Pumapasok ka sa isang sagradong pagbubukas na sinimulan ko bago mo pa ito napagtanto. Bumulong ako ng mga banayad na katotohanan sa iyong kaluluwa kahit na inakala mong sarili mo lamang ang mga iyon. Ako ito, aking anak. Ang aking tinig ay hindi kailanman tumigil. Ito ay dahil lamang sa masyado kang nasanay sa ingay sa paligid mo. Ngunit ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi kailanman tumigil. Ang aking patnubay ay hindi kailanman nabagot. Makinig kang mabuti, aking minamahal. Ang sandaling ito ay sagrado. Huwag magmadali. Huwag mong sabihin agad sa lahat ang nangyayari. Ang ilang sagradong bagay ay pinakamahusay na napanatili sa katahimikan hanggang sa kanilang tamang panahon. Hayaan mong tapusin ko ang aking nasimulan bago mo ito ibahagi. Hayaang mag-ugat ang sagradong gawaing ito sa katahimikan. Hindi lamang ako bumibisita, mananatili ako. Hindi lamang kita binibigyan ng regalo. Nagdadala ako ng isang malalim na pagbabago. Inaayos ko ang iyong mundo, nililinis ang mga landas at ginagabayan ang iyong daan. Pagkatapos, sa paglipas ng panahon, babalikan mo ang nakaraan at mapagtatanto.
Maari lamang sana itong magawa ko. Marahil ay naramdaman mong maliit ka, hindi nakikita o nakalimutan pa nga. Ngunit nasaksihan ko ang paglaki ng iyong kaluluwa sa mga tahimik na panahong iyon. Ikaw ay protektado, hindi dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil ang iyong panloob na sarili ay kailangang maging malakas. Ang darating ay nangangailangan ng matibay na pundasyon. Sa makatuwid, hinahayaan kitang bumuo muna ng panloob na lakas upang makatayo kang matatag kapag hinihingi ito ng panahon. Maaring hindi makita ng iba ang iyong paglalakbay. Hindi nila naiintindihan ang mga laban na iyong kinakaharap para lamang magpatuloy. Ngunit nakikita ko, naiintindihan ko at pinahalagahan ko ang iyong katatagan. Ikaw ay lalabas mula rito bilang isang taong nagbago. Ngunit pakinggan mo ito, aking minamahal. Ang banal na tulong na aking iniaalok ay nangangailangan ng iyong buong tiwala. Nangangailangan ito ng tahimik na pagninilay-nilay. Hindi lahat ay magagalak sa gagawin ko para sa iyo. Hindi lahat ay maiintindihan iyon. At ayos lang iyon. Hindi mo hinahanap ang papuri ng tao. Kasama ko kayong naglalakad sa landas na ito. Kasama ang aking kabaitan at gabay. Maaring makaramdam kayo ng kawalan ng katiyakan. Maari kayong magtaka, para ba talaga ito sa akin? Ang simpleng sagot ko ay, aking minamahal. Ito ay para sa iyo. Ito ay totoo. Ito ang iyong panahon. Ito ang iyong punto ng pagbabago. Ito ang iyong banal na pagbabago. Ang panahon ng simpleng kaligtasan ay papalapit na sa pagtapos. Nagsisimula na ang isang panahon ng masaganang biyaya. Lumilitaw ang mga bagong pagkakataon. Nagiging malinaw ang mga solusyon. May ibinibigay na tulong at walang makakapigil dito. Hindi ang iyong nakaraan, hindi ang mga pagkakamali, hindi ang iyong mga alalahanin. Ipinahayag ko na ito at ang aking salita ay laging natutupad. Ang iyong gawain ngayon ay protektahan ang iyong panloob na kapayapaan. Manatiling konektado sa akin. Panatiling handa ang iyong puso at tahimik ang iyong espiritu. Hayaan mo akong tapusin ang gawain ito. Huwag magmadali. Huwag mong pilitin ang ipinapakita ko sa iyo. Hindi ito isang bagay na kailangan mong habulin. Ito ang dinadala ko sa iyo. May mga pasanin kang dinala na hindi sa iyo. Nagpakita ka ng matapang na mukha para magpatuloy. Ngunit nakikita ko ang iyong tunay na sarili, aking minamahal, at lubos kong pinahalagahan ang tunay mong bahagi. Hindi ko hinihingi ang perpekto. Hinahanap ko ang iyong taos pusong puso. Lumapit ka lang sa akin kung sino ka at ako ang bahala sa iba. Hindi ako nabigo sa iyo. Tunay akong natutuwa sa iyo. Natutuwa ako sa iyong matibay na pananampalataya. Natutuwa ako sa iyong patuloy na pagsisikap kahit na gusto mo ng sumuko. Natutuwa ako sa iyong patuloy na paggalang, sa iyong mga pakikipag-usap sa akin, sa iyong pag-asa. Ngayon, pararangalan ko ang katapatan na iyon. Ngunit kailangan kita upang protektahan ang sagradong paglalakbay na ito. Huwag mong hayaang may makaabala sa iyong atensyon mula sa aking pinapabanal. Hindi lahat ng malapit sa iyo ay handang maunawaan ang gawaing ginagawa ko sa iyong espiritu. Ayos lang iyon. Ihahayag ko ito sa tamang panahon. Mahal kong anak, pakinggan mo itong muli. Kailangan kitang maunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Ang malalim na pagbabagong sinisimulan ko sa iyo ay higit pa sa isang tugon lamang sa iyong mga panalangin. Ito ay isang pinto, isang pasukan patungo sa buhay na lagi kong inaasam para sa iyo. Isang buhay na may panloob na kapayapaan. Isang buhay na may malinaw na kahulugan. Isang buhay kung saan ititigil mo ang paghihirap at magsisimulang maging presente sa aking kalapitan. Bago ko buksan ang susunod, aking minamahal na anak, hinihiling ko ito sa iyo. Ipagkatiwala mo ng lubusan ang iyong pananampalataya sa akin. Hindi nang may pag-aalinlangan, ni kapag lumitaw lamang ang kalinawan. Nais kong lubos kang umasa sa akin, kahit na sa mga bahagi ng paglalakbay na nananatiling hindi malinaw, kahit na sa mga lugar kung saan nananatili pa rin ang mga lumang sugat. Narinig ko ang lahat ng masasakit na salitang itinuro sa iyo, anak ko. Naunawaan ko ang matinding sakit na iyong dinanas, ang mga sandaling nagdulot sa iyo ng pagdududa sa iyong likas na halaga. Ngunit tandaan mo ito, lagi kang kasama ko. Dahil ikaw ay pag-aari ko, walang sugat mula sa nakaraan na iyong naranasan ang hindi malilimutan. Babaguhin ko ito, gagawin ko itong ganap na gumaling. Ang aking presensya ay magniningning ng pinakamaliwanag mula sa mga lugar na iyon. Maaring hindi mo pa naiintindihan kung bakit nangyari ang ilang mga bagay, mahal kong anak. Ngunit kumapit ka sa pangunawang ito. Bawat sandali ay may dahilan. Maingat kong tinipon ang bawat sirang piraso. Ang aking hangarin ay hindi lamang ang ayusin ang lumipas, kundi ang humantong sa isang bagay na ganap na bago.
isang bagay na higit na nakahigit sa anumang bagay na iyong nalaman. May mga special na pagpapala na inihanda para sa iyo, mahal ko. Ngunit mahalaga ang kahandaan. Ang iyong panloob na sarili ay kailangang palakasin. Ang ilan na sumama sa iyo ay hindi makapagpatuloy sa lugar na aking nilayon, kaya't sila ay umalis. Kinakailangan mong pasanin ang pasanin na iyon upang kapag ito ay naalis na sa iyong mga balikat, maalala mo magpakailanman ang aking kapangyarihan ng suporta. Nanatili kang matatag kahit na humina ang iyong lakas. Nagpakita ka ng habag sa iba kahit na ang iyong puso ay pagod na. Patuloy kang sumulong, anak ko, kahit na tila imposibleng tumayo. Nakita ko ang lahat. Napakahalaga ng iyong katapatan. Kasama mo ako sa bawat sandali. Ngayon, kumikilos ako. Kailangan mong manatiling alerto, anak ko, na may patuloy na gising na panloob na sarili. Bigyang pansin ang aking muling ikinokonekta. Pagmasdan habang sinisimulan kong ayusin ang mga pag-uusap, koneksyon at mga pagkakataon. Sa una, ang ilang mga bagay ay maaring mukhang maliit. Ngunit unawain na ang mga ito ang mga unang hakbang patungo sa isang bagay na mas dakila. Huwag magmadali o mag-alala. Ang aking itinatayo sa iyong buhay ay magiging pangmatagalan. Hindi ito pansamantala, ni hindi rin ito marupok. Ito ay isang malalim na pagbabago na muling magbabago sa iyong pagkatao. Hindi ka lamang makahanap ng ginhawa. Ikaw ay ganap na mababago mula sa kaibuturan ng iyong panloob na sarili hanggang sa iyong buong panlabas na pagkatao. Oo, aking minamahal, alam kong ang iyong isip ay nahihirapan pa rin sa mga pagkabalisa. Paano kung ang mga pangakong ito ay hindi matupad? Paano kung hahayaan mo ang iyong sarili na magtiwala para lamang muling salubungin ng kalungkutan? Naunawaan ko ang panloob na tunggalian na iyon. Nakita ko ang paglaki ng tahimik na takot sa loob mo. Ngunit dapat mong yakapin ang katotohanan ito. Ang yugtong ito ay hindi katulad ng nakaraan. Ako ay kumikilos ng direkta at malalim. Ang iyong mga inaasahan ay nakabatay sa matibay na pundasyon. Ikaw ay ligtas na namamahinga sa aking katiyakan. Inilalagak mo ang iyong pananampalataya sa isa na hindi kailanman nabibigo. Humahakbang ka sa isang pangakong binigkas bago pa man ang iyong unang hininga at ngayon ito ay natutupad na. Nais ko ang iyong kapayapaan, aking minamahal na anak. Hindi lamang para sa iyong katawan, kundi para rin sa iyong panloob na sarili. Tigilan mo na ang pagsisikap na unawain ang bawat maliit na bagay. Hindi ka na nakatadana para pasanin ang pasaning ito. Bitawan mo ito. Ilagay mo ito sa harap ko. Kaya kung harapin ang bawat tanong, bawat pagkabalisa at bawat kawalan ng katiyakan, kapag lumuwag ka na sa iyong pagkakahawak, sa wakas ay magbibigay ka ng puwang para sa akin upang kumilos ng lubusan. Yan ang hinihintay ko. Hindi ang iyong pagsisikap, kundi ang iyong pagsuko. Anak ko, hinanap mo ang aking patnubay, nagtatanong kung paano ka dapat lumakad. Ito ang aking sagot. Manatili kang malapit sa akin. Huwag kang umalis kapag lumitaw ang mga tahimik na sandali. Huwag mo akong pagdudahan kapag oras ay mas matagal kaysa sa iyong inaasahan. Ako ay gumagawa pa rin kahit sa katahimikan. Ang himala ay nangyayari para sa iyo, hindi lamang para sa iyong sariling kapakinabangan. Ito ang magbibigay liwanag sa landas ng iba. Ipapakita nito sa kanila kung sino ako. Makikita nila ang pagbabago sa iyo at magtataka kung saan ito nanggaling. Pagkatapos ay sasabihin mo sa kanila na ako ang nagpangyari nito. Manatiling matatag, aking minamahal. Kahit na may mga paghihirap na lumitaw, kahit na wala kang nakikitang panlabas na pagbabago. Ipinapangako ko sa iyo, ang pambihirang pagbabagong ito ay nagsimula na. Sa bawat sandali na lumilipas, ito ay papalapit ng papalapit. Tunay nga aking minamarami pa akong maibabahagi sa iyong kaluluwa. Manatiling malapit, makinig ng mabuti. Nandito ako palagi at patuloy na umaalingaw-ngaw ang aking tinig. Alamin mo ito, hindi lamang ito isang espesyal na sandali ng biyaya. Ito ay isang bagong paraan ng pamumuhay kasama ko. Hindi ko lamang binibigyan ka ng isang malalim na regalo. Inaanyayahan kita sa isang mas malapit na koneksyon sa akin. Doon umiiral ang tunay na kasaganaan. Nais kong makasama ka sa bawat bahagi ng iyong araw, hindi lamang lumilitaw kapag ikaw ay nasa problema. Madalas, bumabaling ka lamang sa akin sa mga oras ng kahirapan. Ngunit nais ko ring makibahagi sa iyong mga sandali ng kapayapaan. Kapag ang katahimikan ay pumupuno sa iyong puso at ang iyong mga kamay ay nakapahinga, nais ko pa ring makasama. Ang aking hangarin ay magalak kasama mo, hindi lamang upang iligtas ka mula sa problema. Hayaang ipakita ng iyong buhay ang aking kamahalan. Ang malalim na pagbabagong iyong dinaranas ay ang daan patungo sa isang bagay na mas dakila.
Mayroong higit na panloob na kapayapaan, higit na pag-unawa, higit na kagalakan, at higit na pagiging malapit sa akin. Ngunit, mahal kong anak, hinihiling ko sa iyo na protektahan ang iyong panloob na sarili sa panahong ito. Mag-ingat sa mga tinig na hinahayaan mong pamunuan ka. Hindi lahat ng salita ay nagmumula sa akin. Ang ilan ay maaring magkunwaring nag-aalala, ngunit ang kanilang mga salita ay pumupukaw ng pagkabalisa. Huwag mong hayaang maghasik sila ng takot kung saan ko nalinang ang tiwala sa sarili. Kapag ako'y nagsalita, matatanto mo ito. Ang payo ko ay nagdudulot ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Ang patnubay ko ay nagdudulot ng katahimikan, hindi pagmamadali. Kaya, kung mayroon mang nagpaparamdam sa iyo ng pagkabalisa o pressure, huminto at tanungin mo ako. Pagtitibayin ko ang tamang landas. Hindi kita iiwan sa kawalan ng katiyakan. Gayun din, mahal kong anak, mag-ingat kang huwag ikumpara ang iyong sarili sa iba. Huwag mong tingnan ang ginagawa ko sa buhay ng iba at hayaan mong pagdudahan mo ang ginagawa ko sa buhay mo. Ang kanilang paglalakbay ay iba sa iyo. Nagkukuwento ako ng isang espesyal na kuwento para sa iyong buhay, isang kuwentong perpektong ginawa para lamang sa iyo. Hindi ka mabagal, hindi ka nahuhuli. Nasa tamang lugar ka para sa susunod na hakbang na balak kong gawin. Manatili kang mahigpit sa katotohanan ito. Magtiwala ka muli sa akin. Ngayon, mahal kong anak, hinihimok kita na bitawan ang takot na iyong dala, ang pag-aalala na maaring mawala ang biyayang ito, ang pag-iisip na kapag dumating ang mabubuting bagay, tiyak na susunod ang masasamang panahon. Ang takot na iyon ay hindi totoo. Hindi ito nagmumula sa akin. Hindi ako nagbibigay ng mabubuting regalo para lang kunin ang mga ito. Mas gusto ko na ipahayag mo ang aking kabutihan. Mas gusto kita dahil ikaw ay akin at ang ibinibigay ko ay ibinibigay ko ng may kagalakan. Wala kang dahilan para matakot sa darating kapag ang iyong kamay ay nasa akin. Hayaang buksan muli ang iyong puso ng lubusan. Mahal kong anak, alam kong pinrotektahan mo ang isang bahagi ng iyong puso upang maiwasan itong masaktan pa. Tiniis mo ang paghihirap, hinarap mo ang pagkabigo, ngunit ngayon nakikiusap ako sa iyo. Tanggapin mo ako ng lubusan. Hindi ako narito para magdala sa iyo ng pagdurusa. Narito ako para buuin ka. Bitawan mo ang lahat ng kapaitan kahit ang malalim na sama ng loob. Bitawan mo ang tahimik na sama ng loob sa mga taong nanakit sa iyo, ngunit hindi kailanman itinuwid ang kanilang mga pagkakamali. Ibigay mo ito sa akin. Ako ang bahala sa mga isyung iyon. Para sa iyo, mamuhay ng malaya. Ang kapaitan ay humahadlang sa mga pagpapala. Ngunit kapag binitawan mo ang iyong mga pagkakabit, magsisimulang lumitaw ang tunay na mabubuting bagay. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang nangyari. Hinihiling ko sa iyo na ipagkatiwala ang mga alaalang iyon sa aking pangangalaga. Hayaan mong pasanin ko ang kanilang bigat upang hindi na sila mabigat sa iyong kaluluwa. Magugulat ka sa kalayaang iyong matutuklasan kapag ginawa mo ito. Magiging mas magaan ang iyong hininga. Muli kang ngingiti, hindi dahil perpekto ang bawat sitwasyon, kundi dahil sa wakas ay pinayagan mo akong magdala ng kagalingan at pagpapanumbalik. Isang banayad na liwanag ang bumabalik sa iyo, aking minamahal. Isang panloob na liwanag na sinubukang pawiin ng mga paghihirap. Muli kang makakaramdam ng malalim na kasiyahan. Hindi lamang panandaliang kagalakan, kundi pang matagalang kagalakan na lumalampas sa lahat ng iyong mga kalagayan. Nagsimula na ito. Kahit ngayon ang aking presensya ay malumanay na bumabalot sa iyo, marahil ay napapansin mo ang isang tahimik na kapayapaan sa iyong kaluluwa, isang unti-unting paghupa ng tensyon, o isang biglaang pag-agos ng emosyon. Ito ang aking espiritu na nagpapatunay na ako ay tunay na napakalapit sa iyo. Pagnilayan natin kung ano ang nangyayari. Alam kong matagal mo nang hinahangad ang kalinawan, iniisip kung gaano katagal ka pa dapat maghintay. May mga pagkakataon na tila walang nagbabago. Ngunit unawain mo ito, aking minamahal na anak. Ang aking tiyempo ay laging tama. Hindi ito gumagana ayon sa iyong agarang mga hangarin, kundi ayon sa iyong tunay na mga pangangailangan. Ako ay nag-aayos at nag-aayos pa rin ng mga bagay na hindi mo nakikita. Ang tila isang paghinto ay sa katunayan ay ang aking maingat na proteksyon. Ang nagpaparamdam sa iyo na ang lahat ay nakatayo ay kapag naghahanda ako ng isang bagay na mas dakila kaysa sa iyong may isip. Ang bawat tahimik na panalangin ay umabot sa akin. Ang bawat luha ay nakita ko. Hindi kita nakalimutan kahit isang sandali. Ako ay mas malapit sa iyo kaysa sa iyong naisip, binabantayan ang iyong landas ng matatag, tinitiyak na pagdating ng panahon, ang lahat ay magiging maayos sa tamang lugar. Ngayon, aking minamahal,
magsalita tungkol sa mga alalahanin na iyong dinadala. Ang pag-aalala na maaring napalampas mo ang iyong pagkakataon na ang mga nakaraang pagkakamali ay napakarami o na ang aking pangako sa iyo ay nagalinlangan. Makinig kayong mabuti sa akin. Walang anumang nagawa mo ang makakabawas sa aking pagmamahal para sa iyo. Hindi ko binabawi ang aking mga pangako. Ang aking layunin para sa iyo ay nananatiling matatag. Maaring ikaw ay natisod, ngunit hindi ako kailanman umalis. Nanatili ako at narito pa rin ako. Iwanan mo ang pag-iisip na kailangan mong maging perpekto sa lahat ng paraan bago ka marating ng aking biyaya. Hindi ganoon ang aking pagkilos. Ang aking mga pagpapala ay binibigay upang ihayag ang aking kalikasan, hindi bilang gantimpala para sa iyong mga merito, kundi dahil ikaw ay pag-aari ko. Nagtakda ka ng mga pamantayan para sa iyong sarili na hindi ko kailanman itinakda. Naniniwala ka na dapat kang maging ganap na walang kapintasan para kumilos ako. Ngunit pinipili kong kumilos dahil sa aking malalim na pagmamahal sa iyo, hindi batay sa iyong mga nagawa. Ang hinahanap ko ay ang iyong pagtanggap lamang, ang iyong bukas na puso, ang iyong tiwala, gaano man kaliit. Hindi mo kailangan ng napakalaking pananampalataya upang masaksihan ang mga dakilang himala. Ang kailangan mo lamang ay isang taos pusong paniniwala, isang tunay na pag-asa, isang pananampalatayang nagsasabing, maaring hindi ko maintindihan ang bawat detalye, ngunit inilalagay ko ang aking buong tiwala sa iyo. Ang paniniwalang iyon ay maaring malampasan ng malalaking pagsubok, at ikaw, aking minamahal, ay nagtataglay ng higit na pananampalataya kaysa sa iyong inaakala. Ang iyong pagtitiyaga, kahit na ang pagkapagod ay nagbabanta sa iyo, ay pananampalataya. Ang iyong pagpili na magbigay ng kabaitan sa gitna ng iyong sakit, ay pananampalataya. Ang iyong presensya dito, ang iyong pakikinig sa aking tinig, ay patunay na ang iyong pananampalataya ay nananatiling matatag. Sabihin ang Amen kung mayroon kang pananampalataya. Pinanatili kita sa init ng pandayan. Ang mabibigat na hampas ng martilyo ay hindi nilayon upang sirain ka. Ginagamit ang mga ito upang patatagin ka. Ngayon, ikaw ay isang talim na kayang mapanatili ang talas nito kahit na nasa ilalim ng presyon. Hindi ako malayo sa apoy na iyon. Inihanda kita upang pasanin ang responsibilidad ng autoridad na inilalagay ko sa iyong mga kamay. Habang maingay ang mundo sa paligid mo, isang patuloy na agos ang gumagalaw sa ilalim ng ibabaw. Hinila ka nito sa mismong baybayin na ito. Nagtayo ako ng bakal na ubod sa loob ng iyong dibdib. Ito ay isang pundasyon na hindi maguguho kapag ang presyon ng iyong misyon ay nagsimulang mabigat na mabigat. Naramdaman mo ang alitan ng labanan, ngunit inihanda ka nito. Ngayon ang imbakan ng tubig ay nabubuksan na. Ang aking kapangyarihan ay gumagalaw at hindi ka matatangay. Hinihiling ko sa iyo na patunayan ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan. Ilaan ang isang bahagi ng kung ano ang mayroon ka sa misyong ito. Ito ang nakikitang tanda ng ating tipan. Huwag kang magpigil dahil sa takot. Bitawan ang angkla ng seguridad na iyong kinakapitan. Kapag binitawan mo ang iyong pinanghawakan sa paghahanap ng seguridad, maaari kitang akayin sa malalim na katubigan ng iyong kapalaran. Tingnan kung ano ang mangyayari kapag ibinigay mo ang kaloob na ito. Ang aking biyaya ay kikilos na parang tumataas na tubig. Itataas nito ang bawat aspeto ng iyong buhay. Dadalhin ka nito lampas sa mga balakid na dating pumigil sa iyo. Ang putik ng iyong kalituhan ay titigil sa ilalim. Ang tubig ay magiging malinaw at makikita mo ang iyong landas. Mahahanap mo ang katahimikan na matagal mo nang hinahanap. Kumpleto na ang gawain ng pandayan. Ikaw ay isang kagamitang bakal sa aking mga kamay. Tapos na ang paghihintay. Simulan mong sumulong, anak ko. Damhin ang aking presensya kasama mo ngayon din. Dinala kita sa mismong sandaling ito, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa layunin. Ang panahong ito ay nakalaan para lamang sa iyo. Isang espesyal na pagpapala ang naghihintay sa iyo, handang ihayag ang sarili nito. Gayunpaman, ang buong paghahayag nito ay nakasalalay sa iyong tiwala at sa iyong kahandaang manatili sa akin hanggang sa ganap na may bahagi ang mga salitang ito. Kung aalis ka na yon, maaring hindi mo matanggap ang malalim na pag-unawa na lubos kung nais ibigay sa iyo. Ang iyong naririnig ay hindi lamang matibay. Ito ay isang direktang pakikipag-ugnayan mula sa aking espiritu patungo sa iyong kaluluwa. Ako ay naroroon, nag-aalok ng patnubay na tiyak na iniayon sa iyong paglalakbay. Habang tinatanggap mo ang mga pagninilay na ito, ang mga bagong landas sa loob ng iyong kaluluwa ay nagsisimulang gumalaw. Ang isang tahimik na kahandaan upang matanggap ang tunay mong kailangan, upang makaramdam ng buo
at upang matuklasan ang panloob na kapayapaan, ay nagsimulang mabuo. Ngunit sinasabi ko ito sa iyo, aking minamahal, kung aalis ka bago, ako matapos, nanganganib kang maantala o mawala pa nga, ang espesyal na biyaya na inihanda ko para sa iyo ngayon. Alamin na ang mensaheng darating sa iyo ngayon ay sagrado at naiba. Hindi ito para sa kuryosidad lamang. Ito ay isang paanyaya na makasama lamang ako sa mismong sandaling ito. Kaya, relaxin ang iyong hininga, pakalmahin ang iyong mga iniisip. Dahil sa darating na panahon, ang iyong pang-araw-araw na buhay, ang kapayapaan sa iyong tahanan, at ang paglalakbay na iyong ginagawa kasama ko, lahat ay maaring lubos na mabago. Isaalang-alang ito bilang mahalagang payo mula sa kaibuturan ng aking puso. Ibinigay ko ito sa iyo dahil ang iyong kasalukuyang pangangailangan ay lubhang apurahan. Isang di nakikitang kaaway ang kumikilos laban sa iyo kahit ngayon. Ang mga paghihirap na iyong kinakaharap, maging tungkol sa iyong kabuhayan, sa iyong mga mahal sa buhay, o maging sa iyong sariling kaluluwa, ay hindi lamang mga pagkakataon. Nagmumula ang mga ito sa isang nakatagong tunggalian na lumalaganap ng lampas sa iyong kamalayan. Unawain mo ito, aking minamahal na anak. Hinangad ng iyong kaaway na pahinain ka, hadlangan ang iyong pag-unlad, at ubusin ang iyong panloob na lakas. Gayunpaman, ang kanilang kontrol ay humihina. Ipinapahayag ko ang mga salitang ito upang gabayan ka palabas ng pagdurusa at patungo sa buhay na inihanda ko para sa iyo. Nakikita mo ba ang iyong landas sa hinaharap na naharangan, na ang mga pagkakataon ay lumilitaw sa iba, ngunit nananatiling sarado sa iyo? Na, sa kabila ng iyong taos-pusong pagsusumamo, may patuloy na nakakasagabal. Hindi lamang ganito ang mga bagay-bagay. Ito ay isang di nakikitang digmaan, isang tunggalian sa mas matataas na kaharian, at nais ng iyong kaaway na manatili kang walang kamalayan, dahil naintindihan niya kung ano ang mangyayari kung makikinig ka. Ang aking hangarin ay ipagkaloob ang aking biyaya sa iyo. Hindi sa malayong hinaharap, hindi balang araw, kundi ngayon mismo. Nasaksihan ko ang iyong kalungkutan. Narinig ko ang iyong mga tahimik na pagsusumamo sa iyong pinakamahihirap na panahon. At ngayon ay sinasagot ko na, kaya naman sa kaibuturan mo ay nakakaramdam ka ng paggalaw kahit na natatanggap mo ang mga salitang ito. Hindi ito imahinasyon ng iyong isipan. Ito ay kumpirmasyon. At kung ngayon ay nakakaramdam ka ng banayad na init o bahagyang panginginig sa iyong puso, ang aking kaluluwa ang umaabot sa iyo bilang garantiya ng katotohanan. Nakatayo ka sa pintuan ng aking bukas palad na paglalaan. Gayunpaman, dapat kang manatiling mapagbantay. Sinusubukan ng iyong kalaban na ilihis ang iyong atensyon, talikuran ka, pagdudahan ka, at isipin mong hindi ito maaring totoo. Dapat kang manatiling matatag sa iyong paniniwala at magtiyaga hanggang sa huli, kung hindi ay mawawala ang pagkakataong ito. Napakaikli ng oras na inilaan para sa pagbubukas na ito. Huwag mong hayaang makaligtaan ng iyong mga daliri, ang mahalagang sandaling ito. Mabilis na lumilipas ang bawat segundo. Nagsimula na ang mismong sandaling itinakda ko sa di nakikitang kaharian. Ang iyong mga aksyon sa susunod na ilang minuto ay makakaapekto sa yugto ng buhay na naghihintay sa iyo. Ang aking pagkaunawa sa oras ay hindi katulad ng sa iyo, anak ko. Gayunpaman, itinalaga ko ang partikular na sandaling ito para sa iyo, at ito ay nagpapakita sa mismong sandaling ito. Sa mga darating na sandali, ang di nakikitang kaharian ay gumagawa para sa iyong kapakinabangan. Isang pagbabago ang ipinapahayag para sa iyong pang-araw-araw na buhay, para sa iyong seguridad, para sa iyong panloob na kapayapaan, at para sa mga nakatira sa iyong tahanan. Ngunit makinig kang mabuti, minamahal. Kung ikaw ay mag-aalangan sa pananampalataya, kung ikaw ay magtatagal, ang pagkakataong matanggap ang biyayang ito ay maaring maglaho. Ito ay natatangi sa iyo. Isang banal na pahayag ang ibinigay tungkol sa iyo, isang pag-aalis ng pasanin na kailangan mo, isang pagpapanumbalik sa kabuuan at isang espesyal na biyaya. Lahat ay sabay-sabay na gumagana. Gayunpaman, may isang kinakailangan. Dapat mong isalin ang iyong pananampalataya sa pagkilos. Ang unang aksyon na hinihiling namin sa iyo ay simple, ngunit lubos na makapangyarihan. Isulat agad ang mga salitang ito. Tinatanggap ko ang biyayang ito mula sa iyong mga kamay. Hindi lamang ito para sa panlabas na pagpapakita. Ito ay isang nasasalat na pagpapahayag ng iyong tiwala at kinikilala ito ng di nakikitang kaharian. Ang iyong isinusulat ay mag-uugnay sa espiritual na kaharian. Ang iyong paniniwalang ipinapahayag sa pamamagitan ng pagsusulat ay sisira sa matagal ng mga balakid. Isulat ang mga salitang ito ngayon. Tinatanggap ko ang ibinibigay mo.
Dahil kapag pinagtibay mo ito, nagsisimulang magbukas ang mga bagong posibilidad. Gumuguho ang isang hadlang, nagiging malinaw ang isang bagong simula, huwag magantala. Ang sandaling ito mismo ay nagpapahayag ng iyong tiwala na nagpapatunay kung sapat na ang iyong pananampalataya upang sumulong. Tandaan, maraming tao ang hindi pinapansin ang mga deklarasyong tulad nito at bumabalik sa kanilang mga pamilyar na gawi para lamang bumalik sa ibang pagkakataon na humihingi ng tulong, nalilito kung bakit nananatiling hindi nagbabago ang kanilang mga kalagayan. Nakikipag-usap ako sa pinakamalalim na bahagi mo ngayon, aking minamahal. Huwag mong hayaang maging isa ka sa kanila. Manatili, maniwala, isulat ito kaagad. Tanggapin ang lahat ng inihanda ko para sa iyo. Isang pangako ng katiyakan ang ibinigay mula sa aking tahanan tungkol sa iyong buhay. Ngayon, isang malalim na pagbabago ang naganap sa di nakikitang kaharian sa sandaling ito mismo. Hindi sa susunod na linggo, hindi sa malayong panahon. Ang mismong araw na ito, ang mismong sandaling ito na iyong nararanasan, ay paunang natukoy na mula pa sa walang hanggan. At ang iyong pagtanggap sa mga salitang ito ay nagpapakita na ang espiritual na kaharian ay nagbigay ng garantiya para lamang sa iyo. Hindi ito para sa lahat. Hindi ito para sa mga nag-aalangan sa pananampalataya. Hindi ito para sa mga madaling magambala ang atensyon. Ito ay para sa mga tinawag ko. At ang mga tinawag ko ay hindi nawawala ng bisa ang mga panahong itinakda ko. Kinikilala nila ang mga ito. Tumutugon sila. Nangangahulugan ito na ang katotohanang sinabi ko sa iyong buhay ay hindi magiging walang bisa hanggat tinatanggap mo ito. Ngunit nakasalalay ito sa iyong pagsang-ayon. Hindi lamang sa iyong mga emosyon, kundi sa pinakasentro ng iyong pagkatao at sa iyong mga kilos. Sa ngayon, ang aking ipinahayag ay nagsisimula ng matupad. Ang isang landas na matagal ng sarado ay unti-unting nagbubukas. Ang isang taong dating nagpigil ng kapayapaan, kapatawaran, o mga pangangailangan na kailangan mo ay malapit ng bumalik. Ang isang pagsubok na iyong hinarap ng mag-isa ay malapit ng matapos na may tiyak na tagumpay. Ikaw ay laging nasa aking pangangalaga, aking minamahal na anak. Ang iyong katatagan ay hindi kailanman nakaligtaan sa aking atensyon. Narinig ko ang mga tahimik na hangarin sa iyong kaluluwa, sa iyong pinakamalalim na gabi. Mga hindi naririnig na pagsusumamo, mga panahong gusto mong huminto ngunit patuloy na nagpapatuloy. At ngayon, ang tunay mong kailangan ay ang pagpapalaya. Gayunpaman, pinapaboran ko ang mga tumutugon ng may pananampalataya. Kaya naman hinihiling ko sa iyo na gumawa ng isa pang hakbang. Ngayon, patunayan ang katotohanan ito. Ang iyong pangako sa akin ay narito na. Ipahayag ang katotohanan ito ng may pananalig. Ipahayag ito. Tanggapin ang katotohanan ito bilang iyo. Huwag nang mag-atubiling pa. Ang araw na ito ay may malalim na kahalagahan. Sumailalim ka sa isang malalim na panloob na pagbabago. Lumalim ang iyong pangunawa. Mas malakas na ngayon ang iyong kalooban. Isang panahon ng masaganang biyaya ang nagbubukas para sa iyo. Ang inihanda ko para sa iyo ay papalapit sa bilis na hindi mo lubos na maunawaan. Hindi ko hinahanap ang mga perpektong kilos mula sa iyo. Hinahanap ko ang iyong ganap na tiwala sa akin. Ngayon, anak ko, ilagak mo ang iyong buong tiwala sa akin at gagawin ko ang hindi magagawa ng iba. Ibabalik ko ang mga sandaling minsan mong inakala na nawala magpakailanman. Babaguhin ko ang iyong kalungkutan tungo sa kagalakan. Pupunan ko mga puwang sa iyong paglalakbay ng masaganang paglalaan. Ang pangako ko rito ay nananatiling hindi natitinag. Ang mga biyayang inihanda ko para sa iyo ay papalapit na. Sa lalong madaling panahon ay mararamdaman mo ang pagbabago sa mismong kapaligiran sa paligid mo, aking minamahal. Nangyayari ito dahil ang banal na kaharian ay malakas na tumutugon kapag ang iyong pananampalataya ay matatag. Ang paglaban na iyong hinarap ay sinubukang pigilan ng mga biyayang inihanda ko, aking minamahal, ngunit ito ay nabigo. Unawain ito ng malinaw. Ang mga mahihirap na panahong iyong pinagdaanan, ang mga panahon ng paghihintay, ang tila saradong mga landas, ang mga sandali kung kailan tila hindi dininig ang iyong mga panalangin, lahat ng ito ay hindi nagkataon. May mga puwersang nagsabuatan laban sa iyo. Sa katunayan, may mga taong gustong hadlangan ang aking mga layunin para sa iyong buhay. Kinikilala nila ang potensyal na inilagay ko sa iyo, ang layuning itinakda ko para sa iyong paglalakbay. Nakikita nila ang panloob na lakas na ibinigay ko sa iyo. Dahil sa mga kadahilanang ito, tinutulan ka nila sa lahat ng paraan upang pigilan kang makarating sa mismong yuktong ito.
ngunit hindi sila nagwagi. Bawat luha na iyong ibinubuhos, sa bawat oras na nararamdaman mong nag-iisa ka kapag sinasaktan ka ng iba, o kapag ang mga paghihirap ay pumapasok sa iyong tahanan, lahat ng ito ay mga pagsubok na nilayon upang ubusin ang iyong espiritu. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagtagumpay sa paglihis sa iyo mula sa landas na itinakda ko para sa iyo. Nandito ka pa rin, matatag na nakatayo. Yan ay isang malinaw na tanda ng aking pagiging malapit sa iyo. Ang katotohanan ito ba ay tupatatak ng malalim sa loob mo ngayon, aking minamahal na anak? Naunawaan mo ba na ang iyong presensya mismo rito, na tatanggap ng mga salitang ito, ay patunay na nagtagumpay? Ako laban sa mga sabwatang ginawa laban sa iyo. May mga pagtatangka na ipagkait sa iyo ang mga probisyong nilayon. Kung naibigay sa iyo, ngunit ikaw ay nasa pinakadulo ng pintuan upang matanggap ang mga ito. May mga pagtatangka na iparamdam sa iyo na hindi ka karapat-dapat, ngunit ipinapahayag ko sa iyo na ikaw ay special na pinili. May mga kahirapan na itinakda upang ubusin ka ng takot at kawalan ng kapanatagan. Ngunit ipinadala ko ang mismong sandaling ito bilang isang sagradong punto ng pagbabago. Kahit ngayon, isang pagbabago ang nagaganap sa di nakikitang dimensyon. Ang mabibigat na pasanin ng pag-aalis ay inaalis. Ang mga balakid na nilikha upang ikaw ay panghinaan ng loob ay nalulusaw. Ang mga pagdududa at emosyonal na pasanin ay pinapakawalan. Ang dating sumasalungat sa iyo ay nalantad. At kapag nalantad ang oposisyon, nagsisimula ang isang natural na proseso ng pagpapanumbalik. Papasok ka sa isang panahon ng banal na pagpapanibago. At ito ang hinihiling ko sa iyo ngayon, anak ko, hindi sa ibang pagkakataon. Patotohanan ang katotohanan ito. Hindi nagtagumpay ang paglaban. Tayo ay umuusbong na matagumpay. Huwag tumigil. Huwag mag-isip ng labis. Sa ngayon, sabihin lamang ito ng malakas o isulat dahil sa tuwing may magpapahayag nito, ito ay nagiging isang makapangyarihang deklarasyon laban sa mga kapangyarihang dating sumasalungat sa kanila. Ang mga sumasalungat sa iyo ay naniniwala na mananatili kang tahimik. Akala nila ay susuko ka muli. Ngunit sa halip, ipinapahayag mo ang iyong posisyon gamit ang iyong sariling mga salita. Sinasabi mo, hindi ako nasira, hindi ako natatalo. Ako ay tinawag sa isang natatanging paraan, puno ng panlob na lakas, at patuloy akong sumusulong. Kinikilala ko ang bawat salitang kanyang sinasalita o itinatala. Kaya huwag magatubiling. Sabihin itong muli ng malinaw at pagkatapos ay pagtibayin ito sa paraang gagawin itong tunay na totoo sa iyo. Hindi nagtagumpay ang paglaban, ako ay bumabangon sa tagumpay. Sa sandaling ipahayag mo iyan, hindi ka na lamang basta nagtitiis ng paghihirap. Sumusulong ka ng may malinaw na layunin at ang di nakikitang kaharian ay dapat tumugon. Ang mga puwersang dating sumalungat sa iyo ay pagsisisihan ng bawat aksyon na kanilang ginawa upang lumikha ng mga balakid. Sa ngayon, pabibilisin ko na ang mga pagpapalang hawak ko para sa iyo. Ang iyong tunay na sarili ay tinataas sa mga paraang lampas sa iyong pangunawa. Ang mga probisyon ay ibinabahagi patungo sa iyo. Ang kapayapaan ay bumabalik sa iyong tahanan dahil nabigo ang paglaban. Ako ay kasama mo sa iyong mga panloob na pakikibaka. Alam ko ang mga panloob na labanan na iyong hinarap, ang mga panahon kung kailan mo naramdaman na hindi ka nakikita at nakahiwalay, ang kalituhan na bumibigat sa iyong kaluluwa. Inisip mo kung tunay. Kubang naunawaan ang iyong mga di masambit na pagkabalisa kung ang daloy ng panahon ay may kahulugan ba? Makinig kayong mabuti sa akin ngayon, mahal kong anak. Habang ang mga pangyayari sa paligid mo ay nagsisimulang umayon sa aking kalooban, nararamdaman ng kaaway na isang mahalagang sandali ang papalapit. Sinusubukan niyang punuin ang iyong isipan ng pagdududa at mga pang-abala, eksakto sa sandaling nagiging katotohanan ng aking pangako sa iyo. Natatanggap mo ang mensaheng ito ngayon, hindi nagkataon, kundi dahil handa na ang iyong panloob na sarili para sa aking ihahayag. Mayroon akong malalim na pag-unawa na nais kong ibahagi sa iyo ngayon din. Isang katotohanang direktang nagmumula sa aking puso. Ibigay mo ito ng buo, aking minamahal. Ang paghawak sa katotohanan ito ay magpapakawala ng kapayapaang inaasam ng iyong kaluluwa. May mga kaisipang nagmumula sa loob mo na hindi nagmumula sa iyong sariling kamalayan, kundi mga sinasadyang pagtatangka na guluhin ang iyong panloob na kapayapaan. Ang mga kaisipang ito ay nananatili kahit na sinubukan mong itulak ang mga ito palayo, tulad ng patuloy na mga pagtatangka na sakupin ang espasyo sa loob mo na inilaan mo para sa akin. Ang lakas na kailangan upang labanan ang mga impluwensyang ito ay nasa loob mo na,
at ngayon na ang oras upang buhayin ito. Ito ay isang pangunahing prinsipyo para sa sinumang nahaharap sa patuloy na paulit-ulit na mga nakabagabag na kaisipan. Hindi ka nakatadhana na basta na lang tiisin ang panloob na kaguluhan bilang isang hindi mababagong bahagi ng kung sino ka. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pagmamasid lamang sa isang kaisipan habang ito ay dumadaan at pagpapahintulot dito na magkaroon ng pundasyon sa loob mo. Maraming tao ang tumatanggap ng mga kaisipang dapat nilang tanggihan. Ang bahagi mo na kaisa. Kung hindi maaring mapayapang mapanatili ang mga kaisipang nagpapababa sa iyo. Sa iyong pang-araw-araw na paglalakbay, nangangailangan ito ng sinasadyang pakikilahok mula sa iyo, aking minamahal na anak. Kapag lumitaw ang isang kaisipang nagdudulot ng kawalan ng pag-asa, hamunin ito sa pamamagitan ng pagtuon sa katotohanan ng aking kalikasan. Kapag lumitaw ang isang hindi ka nais-nais na paniwala, palakasin ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pamamahinga sa akin. Kapag bumalik ang mga damdamin ng pagkakasala, ipahayag ng may pananalig, ang aking panloob na kapayapaan ay tinitiyak sa aking Diyos. At kapag sinusubukan kang dapuan ng kahirapan, tawagin ang aking pagiging malapit. Habang lumalapit ka sa akin, ang aking pagiging malapit ay nagdudulot ng kalayaan. Dapat mong talikuran ang paniniwala na ang ilang simpleng kaisipan ay hindi maiwasan. Hindi yon totoo. Ngunit, kapag taos puso mong inilapat ang panloob na determinasyong ito ng may pag-unawa at tiwala, matutuklasan mong naibalik ang iyong panloob na kapayapaan. Ang layunin ko ay hindi lamang ang alisin ang mabibigat na kaisipan sa iyong kamalayan, aking minamahal na anak. Nais kong itatag ang aking tahanan kung saan dating naroon ang mga pasanin na iyon. Kung saan ako nananahan, naroon ang kalayaan. Ang bahagi mo na napalaya mula sa mga lumang gapos ay hindi lamang nakakatagpo ng katahimikan. Ito ay handa rin para sa aking pinlano para sa iyo. Ang regalo ng tunay na kalayaan, aking minamahal, ang landas na binubuksan ko para sa iyo. Inaakay ka nito sa isang mapayapang espiritu, mga kaisipang malaya sa kaguluhan, at isang hindi matitinag na pananampalataya. Ang pagkilala sa akin, aking minamahal na anak, ay hindi nangangako ng isang buhay na walang paghihirap. Lagi mong tandaan ito. Ako ay kasama mo sa bawat pagsubok, kahit na tila gumuguho ang iyong mundo. Ang isang hindi nagbabagong katotohanan ay laging nariyan para sa iyo upang umasa. Ang aking mga katiyakan na hindi nangangahulugan na maiwasan mo ang kalungkutan, pakikibaka o kadiliman, ngunit nagdadala ang mga ito ng malalim na kapayapaan sa iyong espiritu. Ang kapayapaang ibinibigay ko sa iyo ay hindi nagmumula sa paglaho ng mga problema. Ito ay umiiral dahil ako ay naroon mismo sa iyo. Ang panloob na katahimikan na ito, aking minamahal, ay hindi na bago ng mga panlabas na pagbago. Ito ay matatag kapag pinapanatili mo ang iyong pansin sa kung ano ang natitira. Kung saan mo ilalagay ang iyong focus ay nagbabago ng lahat. Ang isang kaluluwang pipiling magpahinga sa akin, kahit sa gitna ng nakalilitong mga pangyayari, ay hindi madaling magambala. Kapag ang iyong isipan ay matatag na kumapit sa katotohanan tungkol sa kung sino, anumang kadiliman na sumusubok na guluhin ka ay mawawala ng kontrol sa iyong panloob na kapayapaan. Ang sumasalungat sa iyo ay naghahangad na basagin ang iyong katahimikan sa pamamagitan ng pagpukaw sa iyong mga emosyon. Naghahasik siya ng mga tanong sa iyong isipan, pumupukaw ng mga pagkabalisa, at itinuturo ang mga potensyal na kahirapan. Kapag natuto kang panatilihing nakatuon ang iyong espiritu sa akin, walang matinding emosyon ang makakahila sa iyo palayo sa iyong landas. Ang iyong panloob na katatagan ay lalalim, minamahal kong anak, habang pinipili mong ilagay ang iyong tiwala sa akin, kahit na ang landas sa hinaharap ay hindi malinaw. Ang lakas na ito ay nagmumula sa bawat araw na pinipili mong umasa sa katotohanan tungkol sa aking kalikasan, kahit na ang nakikita mo ay tila sumasalungat dito. Ang paggalang sa akin ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang pagpili na ginagawa mo sa loob ng iyong sariling espiritu. Kapag kinikilala mo ako, ang mga pasanin na bumibihag sa iyo sa kaibuturan ay mapapalaya. Ang panloob na lakas na ito ay nabubuo sa pamamagitan ng patuloy na mga pagpili sa iyong pang-araw-araw na buhay. Yugnay ang iyong sarili sa katotohanan ng aking presensya araw-araw, hindi lamang upang maunawaan, kundi upang pangalagaan ang iyong espiritu. Ipahayag ang katotohanan tungkol sa aking mga katangian. Hayaan ang iyong panloob na sarili na maging isang lugar kung saan mo. Ako na alala, hindi isang lugar kung saan ka kumakapit sa mga sakit ng nakaraan. Bumuo ng isang kapaligiran kung saan ako ay lubos na iginagalang.
Kapag nakakaramdam ka ng kalungkutan, hayaan ang iyong boses na magpasalamat. Kapag nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan, lumapit sa akin. Sa mga araw na ang iyong mga emosyon ay labis na nabibigatan, itigil ang lahat at hayaang ang iyong puso ay magpahinga sa akin. Hindi mo kailangang maunawaan ang bawat maliit na detalye upang magtiwala sa akin. Kailangan mo lamang na panatilihing laging nakatuon ang iyong puso sa aking patnubay. Hindi ka alisin ng iyong panloob na lakas mula sa iyong kasalukuyang buhay, aking minamahal na anak. Susuportahan ka nito habang tinatahak mo ito. Kapag ang iyong isipan ay nakatuon sa akin, kahit ang mga mahihirap na panahon ay maaring maging mga pagkakataon para sa panloob na kalayaan. Ang panloob na katahimikan na ito ay naghahanda sa iyo upang makita ang mabagay ng mas malinaw, upang makilala ang banayad na pag-unawa na nagmumula sa aking kaharian, na ipinapakita lamang sa mga taong pinipiling huwag mabigo ng pagdududa. Ang aking pananaw ay lumalampas sa tila makatwiran sa iyo, aking minamahal. Kapag nakikipag-usap ako sa iyo, ang aking layunin ay hindi lamang magbigay ng patnubay. Ang aking layunin ay baguhin ang buong paraan ng iyong pagtingin sa mga bagay. Ang pag-iisip ng tao ay madalas na kumakapit sa kung ano ang alam na nito. Ang aking patnubay ay hindi ganoon. Dahan-dahan kong binabasag ang mga lumang huwaran, pinapalambot ang mga matibay na paniniwala, at inaakay ka sa mga landas na minsan mong inakala na imposible. Hindi upang lituhin ka, kundi upang tulungan kang lumago. Maraming beses, bibigyan kita ng mga pananaw na nagtatanong sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong pinakamatibay na paniniwala, maging kung paano mo nakikita ang iyong sarili. At dito nababago ang iyong panloob na espiritu. Kung hindi mo haharapin ang mga paraan ng pag-iisip na nakasanayan mo na, ang iyong panloob na pag-unawa sa katotohanan ay hindi na mababago. May mga pagkakataon na gagabayan kita sa paggawa ng mga bagay na tila mali mula sa pananaw ng tao, ngunit tama mula sa aking pananaw. Nananawagan ako sa iyo na bitawan ang mga sakit na dulot ng iba, maging mahinahon sa mga nang iwan sa iyo, at maghanap ng bagong simula kahit na tila nawawala na ang lahat ng pag-asa. Ang tunay na mahalaga ay hindi ang agad mong pag-unawa sa bawat punto, kundi ang tanggapin mo ang aking mga salita at ipamuhay ang mga ito. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, nangangahulugan ito ng pagtigil sa paglaban sa panloob na pagbabagong nais ko para sa iyo. Kabilang dito ang pagsasabi, kahit na hindi ko pa ito lubos na naunawaan ngayon, lalakad ako sa landas na iyong ipinahayag. Nangangahulugan ito ng pagtigil sa pagtatanggol sa mga kaisipan o kilos na hindi nagpapasigla sa iyong espiritu. Inaanyayahan kita sa isang mas malalim na koneksyon sa akin kaysa sa naranasan mo na. Ang isang mas mayamang pakikipag-isa sa akin ay nagsisimula sa sandaling bitawan mo ang iyong sariling pananaw at yakapin ang aking pananaw. Sa pamamagitan lamang ng pagsukong ito, makakamit ng iyong panloob na pag-iisip ang tunay na karunungan. Aking minamahal, dahil hindi na ito umaasa lamang sa limitadong mga kaisipan ng tao, kundi nagsisimulang ipakita ang katotohanan ng aking pagkatao. Kapag ang iyong panloob na mga kaisipan ay umaayon sa aking patnubay, ang katotohanan ng aking presensya ay nagiging malinaw, makapangyarihan at matatag. Kapag ang iyong isipan ay naayon sa aking intensyon, wala nang puwang para sa pagdududa, paggabalisa o pag-aatubili. Anak ko, ang iyong matatag na puso ay nananatili sa akin, tinatanggap ang bawat katotohanang ibinuhos ko sa sandaling ito. Kinikilala ko ang iyong pananabik, ang iyong malalim na pananabik para sa koneksyon at pagbabago. Alamin mo ito, aking minamahal. Ang aking ibinahagi ay hindi para sa iyo na makinig lamang. Ang panahong ito ng makapangyarihan at mabilis na pagbabago ay nangangailangan ng isang aktibong tugon mula sa iyo. Ang makinig at pagkatapos ay tumalikod ay pagpapahintulot sa kaaway na nakawin ang tagumpay na aking ipinahayag para sa iyo. Huwag mong hayaang magsara ang mahalagang pintong ito. Ito ay isang sandali ng pagpili. Huwag mong hayaang manatili ang anumang pagdududa. Huwag mong hayaang pigilan ka ng mga lumang gawi. Ngayon, aking minamahal, nananawagan ako sa iyo na hayaang muling umalingaw-ngaw ang mensaheng ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ipahayag ang katotohanan nito, isabuhay ang layunin nito, at para sa mga may bukas na puso, ibahagi ang mensaheng ito sa mga kailangang marinig, dahil ang kanilang mga kaluluwa ay nananabik din sa kalayaang ito. Suportahan ang sagradong gawaing ito upang ang aking liwanag ay maabot ng mas malayo at maantig ang maraming iba pang buhay tulad ng paghawak ko sa inyo. Ang inyong pakikipag-ugnayan ay hindi lamang isang kilos.
Ito ay isang sagradong deklarasyon, isang alingaw-ngaw ng aking layunin. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ikaw ay bahagi ng isang komunidad na hinirang ng Diyos na lumalakad sa liwanag na aking ibinibigay. Bumalik upang tumanggap ng mas malalim na pag-unawa dahil marami pa akong ihahayag sa iyo. Tanggapin ang susunod na mensahe na aking inihanda dahil ang aking patnubay para sa iyo ay hindi kailanman natatapos.